before. It's yesterday once more. Looking back on how it was in years gone by, and the good times that I've had, makes today seem rather sad. So much has changed. Songs of love that I would sing to them, and I'd memorize each word. Those old melodies still sound so good to me as they melt the years away. Every sha-la-la-la, every rose that shines, every shring-a-ling-a-ling has got to sing so long. All these memories come back clearly to me. Something evil make me proud just like before. As I write this letter, my heart beating fast and fast for my pain. Soon I'll be in your arms again. Anong book kayo? Anong book sa Book of Revelation? Baka masagot natin. To taste all those sweet, sweet kisses once more. Darling, that's what I'm looking for. But most of all, I just wanna hear that wonderful sound. I love you. It brings with music to my heart. It's been so long since I hear the sound, that wonderful sound. I need you, my love, wherever we part. Book of Revelation po tayo, mga kasama. Baka may tanong kayo. When I get home, what will I find? Will you still remember? Wala pa tayong viewers. And will your love be Mahina pa. I've been away from you so long.
It brings its music to my heart. Wala pa tayong viewers. It's been so long since I've heard the sound, that wonderful sound. I need you, my love, wherever did we part? My love, wherever did we part? Book of Revelation po ng Bible ang medyo binabasa ko. Baka may tanong po kayo. In my day, Kung may type nyo po, subukan nyo pong mag-type. everybody seemed to have time to devote to me. Everyone I saw was for me. Once upon a song, Book of Revelation. main attraction, Bang ganda sa Book of Revelation. my seat. I was the celebrity. Nadinig nyo na po ba yung 1,000 years? Magkakaroon pa ng 1,000 years. Millennium Reign of Christ. So you see, Kung narinig nyo na yan, I never seen ewan ko po kung sa Katoliko tinuturo yun. Yung 1,000 years reign of Christ. Pagkatapos po yun ng first resurrection. At pagkatapos rin po yun ng Great Tribulation. At pagtatatak ng hayop 666. Yun po yung lalaban kay Hesukristo. Yung matatatakan ng hayop 666. At yung magtatagumpay sa first resurrection, yung mananampalataya ni Kristo, sila maghahari sa 1,000 taon. but you love it all. But sadly, Though I have to learn, wala na pong tao like I'm above it all. sa 1,000 taon. Everything I did, the world Katulad ng itinuturo ng ibang mga pastor once upon a star. na may tao pa raw sa 1,000 taon na paghaharian. Frame citation. Wala na po. At kasi po yun, mga lumaban na kay Hesukristo yun eh. Naubos po ang tao nun. Can't recall them all. Naubos po ang tao nun sa There was a time when I thought pagpasok na 1,000 taon, naubos na po ang tao nun. Yun naman po ang simula ng first resurrection. if I never see Sila mag-aari sa 1,000 taon. Yan po ang highlights. Yan po ang highlights na mangyayari. At ang karunungan ng tao ay nasa ano na po ang karunungan ng tao, nasa rurok, nasa pinnacle, nasa ano na po. if I never sing. Sobra na po ang talino ng tao. Ang mga robot po nakakapag-tumbling na. Sa China nga po, pwede na mag-asawa ng ng mga robot eh. Maano na po ang ating technology nasa taas na po, nasa nasa rurok na. Kaya gaya po ng sinabi ko, wala na pong tao sa 1,000 taon. Ang paghaharian po natin yan, yung mga magtatagumpay, ay ang mga anghel.
Mga fallen angel na po ang ating pong pangangasiwaan yan. Yung mga magtatagumpay sa 1,000 taon. Hindi na po tao. Katulad po ng pananampalataya ng Seventh-day Adventist ang aking kasi ang paniniwala nila wala na ring tao sa wala na rin pong tao sa 1,000 taon. Ngunit hindi nila maikwento kung ano mangyayari. Ang mangyayari po dyan, pamamahalaan natin ang mga fallen angel sa 1,000 taon. Fallen angel po ang natin dyan. Kaya medyo exciting po yung panahon na yan. Bibigyan pa ng pagkakataon ng Panginoong Hesus na magsisi ang mga fallen angel. At sa panahon pong yan ay nakakulong na si Satanas. 1,000 taon pong ikukulong yan. Turn them all around. If I can start again. 1,000 taon po ito ay kukulong si Satanas. Siya lang pong mag-isa. Meron pong mga nagtuturo na lahat daw ng fallen angel ay kinulong. Hindi po. Si Satanas lang po ang ikinulong ng 1,000 taon. Transform your mate with a KN 25mm automatic hair curler iron. Si Satanas lang po ang ikinulong. Talagang Satanas ay talagang hinatulan na ng Diyos. Ngunit ang mga fallen angel ay bibigyan pa ng pagkakataong magsisi. Yan po ang pangangasiwaan natin. Katulad ng sabi ni Apostol Pedro, tayo magiging mga saserdote, tayong lahat. Noong una po, hindi ko maintindihan, ba't tayong lahat magiging saserdote? Ang dami, yung pala, pamamahalaan natin ay mga anghel. Napakarami po niyang ang mga anghel na yan. Napakarami po niyang mga anghel na yan, kaya magiging saserdote po tayo sa 1,000 taon. Ang pamamahalaan natin ay ang mga anghel. Kaya ang sabi, pamamahalaan sila ng may panghampas na bakal. Ang sinasabi sa Biblia, panghampas na bakal. Kaya po hindi tao yan ang ating pamamahalaan. Tayo po ay nagtagumpay sa first resurrection. Ang ating pong katawan noon ay glorified body na po. Hindi na po itong laman natin na ito na may dugo. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus nung mabuhay siya sa ng ikatlong araw, sinabi niya, nagpakita siya sa mga alagad sa napakaraming tao, maraming saksi. Daan po yan parang 500 po yung pinagpakitaan niya Natingnan nyo ang aking katawan. May laman at may buto. Tao po yon, tao. May laman at buto. Pero wala na pong dugo kasi tumagas na po yung dugo ng Yan po ang istorya niya ng Wala na pong glorified body na po tayo niyan, yung first resurrection. At palagay ko, yun na rin ang gagamitin natin sa langit. Kasi may sinasabi sa Revelation, kakain pa tayo Hindi ko lang malaman ng kung paano mangyayari kasi wala na tayong mga Wala na tayong mga bitukan wala na tayong itatae. Wala na po. Pero kung matatandaan nyo, nung tayo'y dinalo ng Panginoong Hesus, nung mabuhay siya, kumain pa siya ng isda Kaya hindi ko pa masyadong maintindihan ang hiwaga na yan na meron din punong kahoy sa langit na kakain pa tayo doon.
Kaya po si Jesus po, talagang tao. Bumaba po siya, yung holy thing na inilagay ng Diyos sa sinapupunan ni Maria, tao po yun. Kaya tama pa yung INC, Iglesia ni Cristo, tama po sila. Na talagang tao, kasi may dugo. Yung dugo naman, yan ay itutubos sa ating kasalanan. Yan na po yung simboliko nung nangyari noong araw sa mga Israelita, yung lumang tipan. Simboliko po yan na may dadating na tagapagligtas. Kasi ang mga Israelita noon, panahon ni Moises, nagpapatay sila ng hayop. Pinatatagas ang dugo. Ngunit kung inyo pong nalalaman ay winasak na po ng Diyos ang first temple tsaka second temple, winasak na po, katapusan na po yun ng panahon ng mosaic. Ang maliligtas sila doon ng mga mosaic na panahon ay sa pamamagitan ng pagpapatulo, pagsasacrifice ng mga hayop. Kaya nga po ang natapos ang mga panahon na yan, ang pinakatanda po niyan ay si John the Baptist. Siya po ang tanda diyan na si John the Baptist. Umano po siya sa panahon ng mosaic at pagpasok ng Christian era. Kaya po si Propeta John the Baptist ay pinakatanda. Pinakatanda po si John the Baptist ng kumbaga muhon. Siya pinakamuhon ng Old Testament at New Testament. Pero bubuhayin na po yan, palagay ko, si John the Baptist isasama na sa first resurrection kasi inaabot niya yung Christian era. Yan po ang first resurrection. Ngayon ang second resurrection ay pagkatapos na ng 1,000 taon. Yan po ang bubuhayin, lahat-lahat na. Lahat-lahat na po yan bubuhayin. Yung namatay nung panahon ni Adan hanggang sa mosaic era, sa na po yan, second resurrection. Ngayon, nung sinasabing first resurrection, yung lang po yung namatay kay Kristo. Yan yung first resurrection na maghahari sa 1,000 taon. Yan po ang dapat po nating sa iba pong hindi po na hindi po na ikukwento yan kung ano mangyayari diyan At hindi naman natin ang mahalaga naman po yung yung pagkamatay. Naniniwala tayong namatay si Kristo sa ating mga kasalanan dahil sa kanyang dugo natubos tayo. Ngayon nabuhay siya na 3 araw. Binago ang kanyang nabubulok na katawan. Parang sa atin, ngunit hindi na inabot ng pagkabulok ang katawan ng ating Panginoong Hesus. Binuhay na siya kaagad ng 3 araw. Tayo, lalo na yung mga namatay ng matagal na, ay abo na sila, abo. Pero ang Panginoong Kristo ay hindi na inabot ang pagkabulok. Bago man siya babulok ay binago na ang katawan niya. Yan po ay katawang glorified body na tao. Kasi kung matatandaan nyo, may hinubad siya. Hinubad niya yung pagka-Diyos niya. At ngayon, ang Amang Banal, naglagay sa sinapupunan ni ating Inang Maria sa sinapupunan. Kaya po si Jesus ay talagang tao. Marami pong sekta yung di naniniwalang tao, naging
tao si Jesus. Ngayon, binigyan po yan ng sariling kaluluwa. Kung ano yung kaluluwa niya sa langit, yun din ang kaluluwa niya sa lupa. Ngunit, naging tao siya nung pinanganak lang ni Maria. Ganyan po ang kwento niyan. Hindi kaagad tao yan, kundi may katuparan. Tama yung sinasabi ng INC. Bagamat hindi naman po ako INC, ngunit tama po yung aral. Ngayon nga lang, may kulang din sa turo nila kasi may pagka-Diyos po ang ating pong Kristo eh. Kasi yung Kristong tinatawag, noon pa, naindiyan na yan, panahon pa ni Moses noon at ang Kristo na po yan, Espiritong Kristo na po yan, na nakalakip din sa pagka-Diyos ng Diyos Anak. Ang hinubad po yung Diyos Anak, pagka-Diyos Anak. Ngayon, nag-create ang Ama sa sinapupunan ng Inang Maria na tao. Wala na pong yun. Meron siyang nilagay na banal bagay sa sinapupunan ni Maria. Yun po yung tao. Magiging symbolical po yan sa atin. Kasi ganun ang mangyayari sa atin sa pagbuhay sa atin. Yung pagbuhay sa atin, ganun din ang kung ano naging katawan ni Jesus, na glorified body, ganun din ang mangyayari sa atin. Yung glorified body ni Jesus Kristo, ganun din po mangyayari sa atin. Ngayon, kailangan yan, may lakip na maraming espiritu. Yung espiritu natin ng pagkatao, halimbawa, espiritu ni Pedro, kailangan lumakip dyan ang espiritu ni Kristo, espiritu ng Holy Spirit, espiritu ng Ama, at yung espiritu ni Jesus. Iba po yung espiritu ni Jesus sa Spirit of Christ. Magkaiba po yan. Separate po yan. Yung espiritu ni Jesus, yun po yung espiritu niya, yung nung tao siya. Kaya po mahiwaga po yung yung mga pangyayari na yan. Mahiwaga po yung pangyayari na yan na hindi nga naintindihan ng mga kung meron pong pwede naman po nating pag-usapan yung hiwaga ng pagkatao, pagka-Diyos ni Kristo, at yung pagkaanak ng Diyos. Iba naman po yung anak ng Diyos. Yun yung hinubad niya. Yan po ang aking interpretation dyan. Mukhang mahina yata internet ko, hindi makapasok siya. Aking in-invite. Ganyan po ang upang tayo matataka na Jesus. Kasi po, 7 taong yan eh. 7 taon na tribulation po yan. Yung huling tatlot kalahati, yun po ang Great Tribulation. Great. Mabigat na po yun kasi yun po yung pagtatak ng ng hayop 666 eh. Yung huling tatlot kalahating taon. Ngunit, mauuna ang pagtatak ng Diyos, yung unang tatlot kalahating taon. Yun po ang unang pagtatatak. Kailangan matataka na tayong mga hentil. At meron din sinasabi sila na yung magtatatak nga, ayun nga po ang inaaral ng INC,
Ngunit patay na po si kasamang Felix eh. Future po yan eh. Ang marahil malapit na po yan mangyari. Yung pagtatatak ng mga Kristiyano ay maniniwala, tatatakan ng mga Buddhist, mga Hindus, at iba't ibang mga reliyon na hindi naniniwala kay Kristo Jesus. Yan po ang unang pagtatatak, yung 3 kalahati, kailangan matatakan na tayong mga hintil na yan. Kasi meron pong tinatawag na rapture, na bago magtatak ang hayop 666 ay aagawin na yung mga hintil. Yun nga yung tinatawag na rapture na sinasabi nila. Kailangan matatakan na tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus at nang tayo makasama sa rapture. At bago maghari yung hayop 666, ang palatandaan niya ng paghahari ng hayop 666 ay yung magkakalaban ng gera sa langit laban kay Satanas at kanyang mga general. Yun po ang magbibigay ng kapangyarihan sa pagka itinapon na sila sa lupa. Tatapon sa lupa Satanas eh. Mawala. Ngayon nasa nasa kaitaasan pa. Hindi pa po siya na itatapon. Alam niyo po ang naindito na sa lupa na pinakawalan ni Satanas ay yung mga alipores niya. 1/3 of his angels ay naindito na po. Kaya nga kung mapapansin nyo, napakarami ng hindi pangkaraniwan ang nangyayari sa buong mundo. Ang mga chaos, ang mga kasamaan, at kasabay na nito ang paglago ng kaalaman. Ang mga kotse na nga po may lumilipad na. Ang mga drones, kamakailan may bumangga sa Russia na isang eroplano na katulad ng yung nangyari nung Twin Tower. Wala pong tao yun na yung bumangga sa Russia sa building. Wala pong tao, kundi drone lang. Kaya po makikita nyo sa nitong mga platform na itong monitored po tayo. Monitored po tayo na kung tayo ay katulad ng yung mga leader ng terorista nung kaya na natutuntun nila at pwede nilang kahit saan po yan, kahit sa China, kahit na Israel o kahit na Russia. Dito nga lang po sa natin na yung location natin natutuntun pagka meron tayong napaka na po. Padalan lang tayo ng isang drone na naka-address sa atin ay kaya tayong napaka na po ng na ngayon ng napaka na po ng ating mga technology. Kaya po wala na. Meron po nag-invite sa atin. Philips invite you to cause with one other creator. Ay, hindi ko po napindot Hindi pa po ako sanay kasi dyan ng mga yun nga po, yan sinasabi ko. Ang ating pong palatandaan yan, laging ang Israel Ang Israel ang ating laging palatandaan dyan. Yung giyera sa Israel. Hindi po yung giyera kung saan-saan. Ang ating palatandaan dyan, yung Israel. Kaya nga sabi natin ng Panginoong Hesus, kapag nakita nyo na ang mga palatandaan, Israel po yan, yung pagka
sumisibol na. Less than ano na lang po yan, less than 20 years o less than ano na lang po na marami na pong ano eh. Pero akala nila noon yung Gulf War na nga yung ano eh, yung pagpasok ng Great Tribulation eh, hindi pa pala eh. At pati si Soriano na aking dating mentor ay bumili na po yan ng lupa. Naghahanda na nga po sa Great Tribulation. Bumili po yan ng gamot. Bumili ng mga delata. Bumili ng ano. Pinaghahandaan nga po niya kasi nung year ano, yung bumagsak ang Twin Tower noon, panahon ni Saddam Hussein, panahon ni Gaddafi na mga pinatay, akalang-akala ni Soriano ay pasok na yung Great Tribulation. Kaya po pumaltos. At ako po yan, 25 taon sa pamamahala ni Soriano. At ito na yan, ako po yung nagmamanggagawa nitong 2023. Hindi na po ako pina-graduate kasi nga po nagkaroon ng palitan. Kung alam nyo po, namatay si Soriano. Nagkaroon ng palitan ng power. At lalong naging chaos ang pamamahala ng pumalit. At libo-libo na nga po ang umaalis. Ako nga po ay bawal na magtanong po ngayon doon. Hindi katulad ni Soriano na natatanong mo kahit papano. Ng mga ano sa pananampalataya. At panay ang sipag sa Bible exposition. Ganun po ang ano niya, yung kwento dyan na ano. Ganyan po ang ano. Ngayon nga po, nung yung last live ko, natalakay namin yung pitong tatak. At sabi ko nga po ay ano na namin tong ano, isimulan na namin tong trumpet, 7 trumpet. Siguro po ano, isa-summarize ko na lang po yung una, ikalawa, ikatlo na pagtunog ng ano ng trumpeta. Trumpeta, yan po yung mga anghel na parang sisigaw po yan eh, pero ang symbolical niyan mag-ano daw po ng trumpet. Yung una, ikalawa, ikatlong trumpet, ang ano ko po diyan, ang aking interpretation diyan ay yung paglitaw ng maraming mga sekta na relihiyon. Kasi po may mga symbolical diyan eh. Yung daong, ang daong diyan eh, ang interpretation ko po diyan mga iglesia po yan. Na kwento ko na lang po ng summary. At tulad po nung sa unang tatak, yung puting kabayo na may sakay na may hawak na pana, bow, may hawak na bow, pana. Pero wala siyang bala, wala siyang pana, bow lang ang hawak niya. Yan na nga po ang paglitaw ng Katolisismo, Catholic. Yan nga, totoo nga po ang Catholic na sinasabi nila, sila ang nagpatuloy. Ngunit, namatay na lahat ang ano niya, ng first century Christian. Katunayan niya, yung 70 AD ay nawasak ang ikalawang templo sa Jerusalem. Kaya, ang sabi diyan sa ano ay dinala sa Rome. Yung mga holy doon dinala mga gamit na banal diyan sa yung gamit ng mga Israelita, ng mga Hudyo, ng mga saserdote, nadala sa Roma.
Kaya po meron na pong pagbabago diyan, hindi na po yung original na ano, kasi ang original sa Jerusalem po eh. Ang original po yung sa Jerusalem. At may pangako ang Panginoong Hesus na ibabalik muli yan. Kaya po ang huling trabaho ay maaatang sa mga Israelita. Ibabalik po yan. Nagtatanong si Apostol Pedro noon sa ating Panginoong Hesus, Panginoon, kailan babalik yung kaharian? Alam ni Apostol Pedro, wala eh. Nawala sa kanila. Hanggang mamatay sila, nagkagyera, pinagpapatay sila. Yung Jewish Revolt ng 66 AD, natapos po yan 70 AD. Talagang wasak ang Second Temple na ipinagawa uli. Nawasak na uli. Kaya nga kung may lilito pa dyan, wala na po yan, peke na po yan. Nakapangalawa na po eh. Kumbaga sana yung pangalawa, warning na po yan eh. Wala na po ikatlong templo. Maari po yan, itayo ng iba. Pero na po yan, hindi na po yan, huwag po tayong padaya. Kasi babalik po yan sa animal sacrifice. Babaliwalain na uli nila yung pagkamatay ng Kristo, ni Jesus sa pagkapatagas niya ng dugo. Tapos na po yan. Kaya kung tagal na po yan eh, kumukuha sila ng bakang pula eh, kung saan-saan eh. Pero ang baka dapat sa Israel manggagaling. Nakakuha sila sa Texas, USA. Hanggang ngayon wala, ilang taon na, hindi pa rin hanggang nagyera, sinimula ng Hamas. Yan ang nga po ang tanda na giniyera ang isang malaking tanda po yan. Yang pagkasimula ng giyera sa Jerusalem, sa Israel. Malaking tanda po yan. Kasi sunod-sunod na po ang napangyayari. Bago dumating dyan, naging capital nila ang Jerusalem. Hindi naman po yan ang capital nila dati. Kailan lang nung nilakad ni Trump. Kaya malaking bagay po si Trump. Kaya po na tayo magtulong-tulong tayong mga naniniwala kay Jesus, kay Kristo. Isang tabi na po natin yung mga ibang doktrina ng dinagdag ng mga tao. Kundi yung mga basic doctrine natin, yung si Kristo ay namatay sa atin, nabuhay, na ikatlong araw, yan po yan din ang mangyayari sa atin na ginawa ng halimbawa ng Panginoong Hesus. Na ganyan ang mangyayari sa atin na siya ay naging tao at tayo'y tao, babaguhin yung ating katawang may laman, may buto, pinakita niya sa mga alagad eh. Hindi nga maniwala si Tomas eh. Si Apostol Tomas, di maniwala. Ngayon sabi niya, Panginoon ko, Diyos ko. Tama po yun, nasambit ni Tomas na yon. Panginoon ko, Diyos ko. Hindi po nabibigla yun. Hindi po nabigla yun. Talagang Panginoon ko, Diyos ko. Tama naman po yun eh, Panginoong Diyos. Si Jesus po, kung tawagin, Panginoong Diyos. Hindi po siya yung Diyos talaga, yung Ama. Kung tawagin yung po yung Diyos lang na title, para po sa Ama yun. Yung Panginoong Diyos, para po yun sa anak ng Diyos, kay Kristo, kay Jesus. Yun po, mga Panginoong Diyos, kumbaga may ranking na po yan. Ang pinakamataas talaga, yung Ama. Ganyan po ang niyan na dapat nating maintindihan. Hindi po pare-parehas yan na kapangyarihan, di po. Katulad natin sa ating Ama, ating Ina, hindi po tataas ang Ama, Ina sa anak. Kaya mga po binigyan tayo ng example para maintindihan natin eh.
Hindi po pinaka ang ama kasi diyan din ang galing yung Son of God eh. Niya eh, galing sa ama ang Son of God eh. Para sa atin na para tayo makakreate ng bata ay may components ng ama, ina. Sa Diyos wala na pong siya lang 'yon, walang component na yan. Inaano lang po para maintindihan natin. Ang Diyos kasi na siya, palagi siyang nami-misinterpret ng mga tao eh. Palagi siyang nami-misinterpret ng mga tao. Kaya po ganyan yung niyan. Kaya nga po sinasabi ko yung unang 3.5 years ay kailangan matataka na tayo ng Panginoong Diyos. And dito yata Orthodox siya. Amo po pag tayo. Mag-ano na po ako, isang oras lang po ako eh. Mga 10:30 po, mag-end live po ako. Unti-unti ko lang po. At yun nga po ang aking sinasabi, sana magkaisa tayo. Yung mga differences sa mga ibang doktrina na tayo sana magkaisa kasi 2,000 taon na tayo nagtatalo-talo eh. Simula pa nung anong mga Nicene Council pa yan, Council of ganyan, 1,000 taon 2,000 ng taon na po tayo nagtatalo-talo eh. Paulit-ulit na lang naman eh. Kaya magkaisa po tayo doon sa basic nakatulad ng sinabi ni Evangelista na kinausap niya yung na Ethiopian. Kung ikaw ay maniniwala, sabi niya sa Ethiopian, kung ikaw ay naniniwala kay Hesus Kristo na anak ng Diyos, ayan, babautisman daw. Sabi naman ng Ethiopian, kasi po yan dumadalo pa. Galing Ethiopia, nagpupunta sa Jerusalem. Ganyan po nung araw. Mga nagpupunta po sila sa Jerusalem. Sari-saring bansa. At dyan sa Ethiopia, dyan din ng mga kasulatan ng mga original. Yung mga Orthodox na yan, mga original po ang mga niyan. Halos original ang mga doktrina niyan. Kaya nga po nagkawatak-watak sila, naging tatlong isang Roman Catholic, isang Orthodox, isang pa yung isa, Eastern Orthodox. Pero yung Orthodox, yun po talaga yung mga ilan na mas maraming bilang ng aklat ang nasa kanila eh. Ako naniniwala na ang Book of Enoch kasama po yan. Kasi hindi nila maintindihan yan doong araw eh. Kasi yan, tungkol sa mga anghel po yung Book of Enoch. Tsaka yung Book of Jasher. Mga binabanggit po yan sa kasulatan eh. Kaso wala po yung book eh. Wala yung book. Kaya nga itong mga huling oras na ito, huling oras na po kung tawagin ko, huling oras ng huling araw. Itong ating panahon ngayon. At ako po laging nakatingin sa Israel, kung ano ang kaganapan doon. Yan po naman ang ating palatandaan eh. Kasi yan ang pinanganak ang ating Panginoong Hesus eh. Andyan lahat, Old Testament, New Testament. Yung iba nga kasi, dahil nga sa maraming naglitawan na tagapangaral na yung iba medyo okay naman, yung iba extreme, na sila na daw yung Kristo. Yung iba naman, salvation by works ang tinuturo.
Katulad ng mentor ko dati, si Soriano, salvation by works po yan. Kaya hindi po matapos-tapos ang abulo yan dyan. Uuwi na lang kayo ng pagkakatipon, isasarado pa pinto at meron pang pahabol. Matindi po. At ngayon po ang nangyayari sa iglesia ni Soriano, mga libo-libo na po umaalis eh. Hindi na po niyan maitatanggi. Kasi 25 years po ako dyan eh. 2023 na ako sinipa dyan. At nakasampung relihiyon na po ako. Galing ako ng Baptist, galing ako ng GIL, galing ako ng kay Almeda, galing ako kay meron pang end time message. Ala po mga panay na hulog sa pagpapayaman ng mga leader reliyon. Bagamat yung mga napaniwala nila na si Jesus ay Panginoon, namatay, nabuhay, ano na po yon, maaari po silang maligtas doon sa mga itinuro nilang yon, yung mga basic. Ngayon po, dinagdagan naman ng mga leader reliyon, pinahirap. Alam niyo po sa MCGI, kaya ni Soriano, bawal po kumain sa sa Jollibee. Bawal kumain sa McDonald's, bawal sa Inasal, KFC. Dahil dun sa halal na inventong aral. Kung meron pong MCGI dito, pwede pong ating pag-usapan. Imbento po yan. At ngayon ay bago mamatay daw si Soriano ay meron ng nakapile na aral dyan. Ililip na yan kasi malipon talaga. Pati yung kosher na pagkain ng Israelita ay pinagbawalan ba yan? Pagkain na nga na Israelita, babawal pa. Kaya po, maling-mali. Ang dahil pong lumalaban sa ngayon. Maraming nag-exit. At ang dyan kung maano nyo po dyan, merong whistleblower ngayon na napakatapang si JR Badong kung tawagin. Nyo po sa FB, JR Badong. Siya po ay naging katulong ng First Family, kaya alam niya po lahat ang mga sikreto. Kaya po napakatapang ng kanya mga expose. Ngayon wala na pong panay-entertainment na po yung ang pumalit eh. Pa-entertainment eh, wala na pong katulad ng ginawa ni Soriano noon na mayroong mga masipag sa yun naman po rin mo kay Soriano, masipag sa debate, masipag sa Bible exposition, kaya marami pong nainganyo. Ganyan po ang nangyari kay kwento ng iglesia ni Soriano. Marami pong naaakay, maraming nahikayat. Marami ring nabakbak sa INC. Kasi nga pinagsisiraan niya yung mga pastor, halos lahat eh. Yan po ang pangyayari dyan sa MCGI. Natalakay po namin, i-review ko lang po yung na lang po. Sa 3 trompeta. Inano ko na po, sinamari ko na yung una, pangalawa, pangatlo. Ang interpretation ko nga dyan, yung pagkaka-schism. Yung schism nagsimula sa Catholic faith, nahati sila, naging 3. Eastern, tsaka Orthodox, Christian, naging sila nate. Tapos yan yung kay schism nung dumating yung mga protestante, si Martin Luther. Pagkatapos nila Martin Luther, yung mga Anglican, nauna yata yung Anglican, kaya nagkaroon ng
Nagsarili ang Anglican, yung mga taga England. Tapos yan, yung mga Baptist, born again. Nagkahati-hati na. Kaya nga po ang Kristiyanong denomination niya, libo-libo. Parang dinig ko, 40,000 mahigit eh. O baka lahat na yon, baka lahat na ng religion yon. Kasama na ang tong Hindu, tsaka Buddhist, tsaka Islam. Ang Islam naman po naniniwala yan kay Isa, kay Jesus. At siguro madali na ring maakay yan sa Sa Iran nga po, napakaraming Kristiyano na doon sa Iran. Ang dami ng mosque na kaya delikado yung namumuno ron kasi anong klaseng Islam yon? Pabagsak na kaya parang galit na galit ang galit na galit yung Iran. Ang dami na nagiging Kristiyano sa revival. Kaya nga po masarap mag-revival ngayon kasi si Trump, vocal na vocal siya sa makadyos si Trump, evangelical. Kaya po masarap mag sa Israel, evangelism. Kasi backup tayo backup tayo ng Amerika, na US. Pero pagkatapos po niyan, asahan nyo na po yan, ang pagpasok na po ng Hayop 666. Ang pagtatatak naman ng Hayop 666. Ang term ni Trump hanggang pagkata tama sa ng 7 years. Itinapon na po ni Satanas yung one-third na kanyang alagad dito sa lupa. Tinapon na po. Yan po ang pagkakaano ko. Meron pong tanda yan. Yan po yung tatak sa ika-anim na tatak. Yung maglalaglagan ng mga bituin. Nalaglag na po. Ang mga bituin, ang mga hindi naman po literal yan. Sa ka-anim na tatak, nagbagsakan na daw yung mga heavenly bodies na rank and file ng mga fallen angel na andito na po sa lupa. 1/3. Si Satanas nasa taas pa. Yun nga po, pagkapapasok na ang Hayop 666, kasi siya po ang magbibigay ng kapangyarihan dyan eh. Po yan, magkakagiyara sa taas. Yung ng mga archangel na mababait, gigirahin, itatapon si Satanas dito. Mawala na siya ng doon sa taas. Ayan na nga po yung simula ng Hayop 666 na pagtatatak. Pero mauna po yung pagtatatak ng Panginoon. Mauna po yun. Kasama na po dyan yung mga Israelita. Pero ang Israelita po ay matitira dito sa lupa. Sila po ang tatapos ng trabaho. At tayong mga hentil na Kristiyano, yun na po yung sinasabi kong rapture. Kukuhanin tayo, yung mga Gentile Christian, yung mga buhay. Malamang yung mga buhay lang. Yung mga patay sa first resurrection na po yung kukunin. Na maghahari ng 1,000 taon. Pero inuulit ko po, sa 1,000 taon, wala na pong yan. Wala nang tao po dyan.
Kasi lumaban na lahat kay Jesus nun, si Jesu Kristo nung sa Revelation 19. Reviewin nyo po yung buong chapter ng Revelation 19. Naubos po lahat ng tao. Ngayon, yung naniniwala kay Kristo, yun na nga po, inakyat na po yun. At yung lumaban naman, yung mga natatakan, ubos na po, ubos lahat po yun. Wala na pong natira. Kaya pagpasok ng 1,000 taon, wala na pong tao. Parehas po ng paniniwala ako sa 7-day Adventist. Ngayon po naman ako floating na po ako, wala na po akong ngayon. Kasi nagano na po ako sa mga pangaral mga nahulog lahat sa pagpapayaman Halos lahat. At maraming mga skandal. Marami pong nahulog po ang mga mangaral natin. Bagamat sabihin natin na sila ay sincere, pero mga nahulog po lahat. At pero meron naman po tayong pag-asa na ma-restore yung apostolic doctrine. Yung 2 propeta na isusugo sa mga huling oras na. Yan nga po yung magtatatak. Yung 2 propeta na magre-restore ng apostolic doctrine. Hindi po yan si Moises at si Elijah, hindi po yan. Kasi may mga po yan, may qualification po yan. Yang 2 propeta na yan, 4 po yung qualification yan. Propeta, 2 punong olibo, 2 kandelero, 2 isa po yan na parang nalimutan ko yung isa. Mga saksi po yan ni Kristo. Mga 2 iglesia, 2 puno yan. Puno ng nagturo, leader ng mga Israelita ng Hudyo, si Apostol Pedro. At yung isang leader ng mga Hentil, si Apostol Pablo. Qualified po sila sa 4 na criteria na yan, qualification. Hindi po yan si Moises at Elijah. Mga Old Testament character po yan Hindi po nangaral ng ng Christian era, hindi po. Kaya po yan, yung 2 yung 2 espiritu na yan ng propeta, isusugo po yan sa mga huling oras. At nalapit na po ang panahon ng mga ang Amerika nasusunog, ang Saudi Arabia nag-uulan, yung may gubat nawawala ng gubat, yung walang gubat nagiging gubat. Sabi nila mga nangyari na pero naging kaya ang Saudi Arabia nun. Pero noon pa yan kung bagamat yan nangyari na, kasama na rin po yan sa yung tanda ng sa Israel na hindi po rin po tapos yung gera na yan, tutuloy-tuloy pa po yan. At yung Russia na yan, may sinasabi sa Apokalipsis na matutuyo ang dagat. Matutuyo ang ilog sa Euphrates, ilog Euphrates matutuyo daw. Ang po diyan, ang interpretation ko po diyan, hindi po literal na yung ilog ang matutuyo. Kung mismo yung mga tao na nasa vicinity niyan, yun po ang matutuyo diyan. Kasi natuyo na po pero hindi po literal na yan. Mga tao po ang matutuyo diyan na mahahanda sa pagdaan ng hari ng East, mga hari ng East. Yan po yan, napapunta yan sa Israel. Yung gera na Russia yan, at yan pong ang Ukraine, si Zelensky po ay Hudyo po si Zelensky.
Yung, yung presidente ng Ukraine, Hudyo po yan. Parang ano lang, parang nade-delay lang ang pagpasok ng ano eh. At yung tinalakay po namin nung nakaraan, yung First World War, Second World War, natalakay po namin yan doon sa tatak. Yung First World War na interpretation ko po, yung kabayong mapula na may malaking tabak. Yun po yung interpretation nga, yun po yung First World War, yung kabayong, pagkatapos ng kabayong mapula, yung kabayong maitim naman, pangatlo, na yan yung tagutom, kawalan ng trabaho. Nangyari na po yan, yung kabayong itim na yan na nagkaroon ng global. Pagka sinabi pong kabayo na yan, global po yan, hindi yan ano. Yung Great Depression ng araw, ano ang impact po na niya worldwide? Ang impact po ng Great Depression ng 1929. Ang First World War ay 1914. Ngayon, itong ikaapat na kabayo, yung kabayong maputla, yan naman po yung Second World War. Na tumatagos po hanggang ngayon ang ang impact mo. Apat po kasi yan eh. Apat po yung mangyayari dyan eh. Yung digmaan, tagutom, salot, tsaka yung mababangis na hayop. Yung mga mababangis na hayop, tagos po yan ngayon hanggang ngayon. Yan po yung mga terorista, yung mga basta-basta na pumapatay. Yan po yung mababangis na hayop. Hindi po yan leon na wala naman po leon dito sa city. Symbolical po yan. Yan po yung mababangis na tao na ipinaglalaban yung kanilang paniniwala. Basta lang mamumugot ng ulo. Ganyan po ang mga mga nangyayari. Tagos po yan sa panahon ngayon. Ngayon hanggang lang po ako, hanggang 10:30 lang po. Ewan ko lang kung mayroon akong mapanood sana ng mga naka-offline ngayon. Sila po ang po niyan, tuloy-tuloy lang po ang salita. At inuunti-unti ko lang nga po kasi napipilitan na po akong magsalita. Hindi naman po ako sanay magsalita sa ganito eh. At subukan po natin kung magtutuloy-tuloy. Medyo lagyan po natin ng konting music. Fed up with slow milk mixing? Yan po, salamat yung itong may heart saka may nagbigay yata ng Marami pong salamat at di naman po tayo dahil sa tayo'y magkaroon ng Bagay, ganyan din ang sinasabi nung una pagka yung mga unang mangangaral noon, bago nagsisimula pa lang, hindi daw sila sa pera. Pero pagka nakita na yung flow of money, flow of millions, mga naiba na po ang mga lalo na yung iba, may pera na, may kapangyarihan pa. Para silang nauulol. Pinagpipilitan nila yung kanilang marami na naglalayasan, katulad kay si Daniel Rason na pumalit kay Eli Soriano. Hindi na po matanong eh. Tigil ang Bible exposition, tigil ang pagtatanong, tuloy ang concert. Wala po, nabudol ang mga tao. Kahit anong sabi mo sa kanila, hindi maniwala eh.
magiging kalaban mo yung sarili mong pamilya eh. Pipiliin nila yung mga matindi ang pagkaka-indoctrination dyan sa Iglesia ni Soriano at ni Rason. Matindi po. Nabulag na. Ang inano lang po dyan, kumbaga pagka lumubog ang barko, lumubog yung daong, ang daong po, ano yan eh, symbolical po ng ano yan eh, iglesia eh. Doon lang sila, pero kung sinasabi mong mga kapintasan ng ikaw pa masama niyan eh, character assassination pa gagawin sa'yo eh. Yan po yung mamamatay tao ngayong panahon, modern. Hindi na po literal na pinapatay, kundi na character assassination ang nangyayari. Na pagka nag-exit, lumabas ka dun sa paniniwala nila, sisiraan ka na pa, miski 25 taong ka nag-aabuloy. Lumalaban ka ng ubusan. Ganyan po ang pag-demonize ng pati yung mga ministro ng MCGI, kanya-kanya ng bulsa po yan. Kaya kayong mga dati kong kapatiran dyan, kayo 20 taon nang nangungupahan, wala kayong sariling bahay. Ang mga ministro po ninyo at ang inyong obispo, ang inyong leader ay napakaraming bahay. At kayo mga nasa Saudi Arabia, lumalaban kayo na ubusan dyan, napakaliit naman ang inyong mga sahod, tinitira pa yung sweldo dyan, at gusto mangutang pa kayo. Pasensya na po kayo at naano ko yung mga aking dating pero sabi nga po mag-ingat kayo sa mga ngayon, mga false teacher. Marami po yan. Marami po nga. Yung isang po ngayon nakakulong na. Pero marami pa rin gusto magpakamatay sa kanya. Ganyan po epekto ng ng kulto. Pwede kayong patayin niya. Pwedeng sabihin sa inyo, minom kayo ng lason. Katulad na nangyari sa Amerika. Minom sila ng cyanide. Kaya kung sabihin yan, hiwalayin nyo yung asawa nyo, sa akin kayo makinig. Meron naman pong nakikinig. Katunayan, marami ng broken family dyan sa ni Soriano. Once na umalis ka, pinag-aaway niya yung anak, ama. Yung ama naman, hindi na pag-aaralin yung anak. Ganyan po ang ang pangyayari dyan sa mga kulto. At naglitawan po ang mga kayamanan ni Soriano sa Brazil. Napakarami pong sa sandaling panahon na yumaman. Kung hindi nga lang po namatay, hindi nagkabistuhan. Kaya yung mga defender dyan MCGI, depend nyo hanggang saan kayo makakatagal dyan. Pero na po yan, wala, lubog na yan. Yung mga defender lalamig na rin eh. Nagte-training sila ng bagong ngayon eh, yung mga bagong sulputan eh. Pero na mga nanlamig, ang dami na nanlamig eh. Yung mga talagang batikan na defender yan sa TikTok, mga napansin nila, palubog na talaga. Yan, may makakausap po tayo. Sabagay, paano naman tayo, pa-end na po tayo. 10:30 po, end muna po ako para sa next live na lang po ulit. Maaari po tayong lumabas sa sa Book of Revelation, baka kung meron po tayo mga tanong na masasagot diyan. Ngayon, hindi ko po alam yung rito eh. Wala naman pong nagko-comment eh. Ewan ko bakit hindi
Sinasanay ko pa yung ano ko po rito eh. Yung mga wala po nagko-comment eh ako bakit ganyan po ang ano yung history ng ano ng first century Christian. Ang original po yan yung mga pinagpapatay na taga Jerusalem. Hanggang ang ating apostol Juan ipinatapon sa Patmos sa bandang Turkey. Sa Turkey po namatay si Apostol Juan, Apokaliptiko. Doon niya sinulat yung Book of Revelation. Pinakamatagal pong namatay po yan, tila 98 AD. Sa lagay pala, nung 70 AD ng wasaki ng Second Temple, ay nabuhay pa ng matagal si Apostol Juan. Ang tagal pa lang namatay. Siya lang po ang apostol na hindi martyr, hindi po pinatay. Kundi siya ay namatay sa Ephesus. Ang sabi po nila kasama niya si Inang Maria dahil pinagbilin sa kanya ni Jesus si Inang Maria. At meron pong si Inang Maria doon sa Ephesus sa Turkey. Doon po siya namatay, napatapon na, nangalat po yung pero halos maubos po lahat. Pati yung mga Kristiyanong Hentil. Ayun po, marami pong salamat kung meron pong at may mapanood naman sila kung hindi live. Sige po, salamat po sa inyo. Ayun lang po, maraming po salamat.